Hi Earth Angels! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This is your love reading, love message for anyone, kahit anong zodiac sign, general love reading, kaya maaaring mag-resonate o hindi. Pero pag nag-resonate, comment nyo para alam ko. Kamusta kayo guys? Comment present para alam kong nanonood kayo. Tingnan natin ang energies connected sa'yo ngayon. Grabe. Ano nangyari? Meron na trigger. So, nagulat ako sa cards. Okay. Anyway, kamusta kayo guys? Comment present para alam kung nanonood kayo. Tingnan natin ang energies connected sa'yo ngayon sa love life mo. I think I will start with the oracle cards kasi parang intense ngayon yung mga lumabas sa tarot cards eh. Kaya gusto kong tingnan dito. So anyway, magandang gabi sa inyong lahat. Comment present. Realizations, epiphanies, understandings, awakenings. Merong natatauhan. Merong natuklasan. Mistakes, misunderstood, victim, lost soul. Grabe. Obscurity, secrets, mysteries, concealing. Merong tao dito natatauhan sa mga pagkakamaling ginawa niya sa'yo nung panahon na ito siya, nagtatago, secrets, mysteries, concealing. Panahon na parang stress siya dito eh. Merong something na bad energy sa kanya kung bakit niya nagawa yung mga ginawa niya na panloloko. Na-realize niya ngayon na soulmate mo siya. Ayan, soulmate, deep love, unity, connection. Soulmate ka niya. Ayan. Intimacy, bonding, sexual, confiding. Past life, deja vu, repeated patterns, karmic lessons. So, yung panglolokong ginawa sa'yo, nagawa na niya to dati sa past life ninyo. Niloko ka na din niya dati. So, ngayon na-realize niya yung mga ginawa niya na nagkamali siya sa mga ginawa niya kasi soulmate ka niya. Ang nafi ko dito, nasasaktan din siya knowing na nasaktan ka niya. Open heart, receptive, empathy, vulnerable. So, nagbukas kasi yung heart chakra niya. Kaya siya nakaramdam ngayon ito mga emosyon na to. Kasi, nung mga ginawa niya yung mga kasalanan niya sa'yo, nakasarado yung heart chakra niya eh. Kaya hindi niya maramdaman. Hindi niya ramdam yung pagmamahal sa'yo at yung sakit na pinagdadaanan mo. Ito ngayon nararamdaman na niya kasi naka-open na yung heart niya. So, it took a lot of daming nangyari. Kinailangan pang may masaktan bago matauhan itong person mo. So, tingnan natin yung nasa tarot. Overall energy. Okay, tanggalin ko na muna to. Pero, tingnan mo guys, so very clear yung mga message dito. You are their soulmate. There's intimacy and a past life connection. Okay. So, overall energy from the tarot is 10 of Rods. Ang bigat. Gusto niya kasi siya yung may control eh. Siya yung masusunod. Maraming taong ka dito, hindi lang ikaw. Pinagsasabay-sabay. Ayan, kaya stress din yung isip nito. 9 of Swords. Nagkaroon ng depression to eh. Hindi lang siya aware na may depression siya. Ginagawa na lang niya yung mga panghiring, kalokohan, kabulastugan. Pero ito hindi niya kasi ina-address yung depression na meron siya.
Five of Swords. Gusto niyang baguhin. Parang alam mo yung lagi niya iniisip na babaguhin ko to, ayusin ko to. Pero sa nakita ko kasi, hindi nangyayari dahil pinipilit niya masyado. Masyadong mabigat yung pasan niya. Ayan o, burdened. So, kailangan, para makuha niya kung ano yung talagang gusto niya mangyari sa buhay niya, bitawan niya muna lahat ng yan. At prioritize niya kung ano yung mahalaga talaga sa kanya. Ito yung klaseng tao na exhausted, pagod na. Dahil din naman sa sarili niyang kagagawan kung bakit siya napapagod. Kasi pinili niya to itong mga pinagagagawa niya sa buhay niya. At ikaw nadamay ka kasi party ka din ng buhay nitong taong to. May soulmate connection sa inyo. So it's a lesson for you also na yung nga kasi kung may bad energy yung taong kadil mo, kung may nangyari sa inyo, kasi may intimacy dito So, kasex mo siya, kung ano yung bad sa kanya napupunta din sa'yo. Ramdam mo din yung bigat. Okay? Pero, syempre, nasa kanya talaga yun. Sa kanya talaga yung bigat. Ang nakita ko sa kanya, hindi siya makausad depression nga Ayan So, yeah, actually, kailangan niya tulungan yung sarili niya. Okay. So, yung cards dito, ito ngayon nabigla ako, napahinto ako kanina. We have Page of Cups, 3 of Swords, 5 of Cups, 8 of Pentacles, and the Page of Rods. Mas bata ba siya sa'yo, or may ugali lang siya talaga na immature? Connected siya sa third party. At sinayang niya kung anong meron kayo. Ngayon, nag-aalala na din siya kasi tingin niya may bago ka na rin dahil nga sa niloko ka niya ay iniwanan mo siya at matinding pagsisisi niya ngayon. 8 of Pentacles. Gusto niyang ayusin. Gusto niyang ibalik kung anong meron kayo. Na-overwhelmed din siya kung paano. Nakamaskara to. So, may pagkukunyari. Nagkukunyari lang siya sa'yo. Kung ano yung pinapakita niya sa'yo, hindi yan yung buong kwento. Pinapakita lang niya yung best niya. Magaling tong kung ano yung tingin niya magugustuhan mo, yun din mismo yung papakita niya sa'yo. So, nilalove bomb ka niya, or, ayun, nilalove bomb. Merong love bombing dito. And then, grabe, intense 6 of Cups, the Lovers. Okay. Very nurturing energy, soulmate connection, twin flame connection. Ramdam naman niya na soulmate ka niya. Kaya nga siya nasasaktan, thinking na hindi na kayo okay ngayon. At may iba ka na. Sobra siyang masasaktan. So, kung ikaw ay naka-move on na, which is nakikita ko dito, may iba kang pinili Pinili mo, una sa lahat yung sarili mo. At meron ding dumating sa buhay mo na soulmate mo or twin flame mo. You are someone na maraming tao sa paligid mo. Okay, andito yung 6 of Rods, marami kang tagahanga. At the same time, matulungin ka din sa kapwa mo. Queen of Pentacles, you are hardworking and very practical. May nakita kong mga ginagawa mo sa bahay, marami kang inaayos. You have this new beginning, Ace of Cups, napakagandang energy. Wow. I love this. Nakikita mo yung opportunity na dala nitong 2025. Actually, mag-Chinese New Year na sa January 29. So, bagong energies na. Diba? Magsa-start na yung Year of the Snake. And you are being very practical sa energy mo ngayon. And nakikita ko yung strength mo, yung perseverance mo, also excitement. You are blossoming and blooming. Ayan may mga lotus flowers. Tsaka may sun dito I'm hearing productivity. Marami kang na-achieve. Okay, love that. Para kang bagong tao. Ayan the Ace of Cups with the Page of Rods here. Parang feel mo dito na you are starting all over again with your journey sa life mo.
Masaya ka sa mga desisyon mo. Wala kang pinanghihinayangan. Tingnan mo to. Yung taong minahal mo na iniwanan mo, ito ka, dead ma. Wala, dire-diretso ka lang. Actually, the person hates you. Galit siya sa'yo. Kasi, feeling niya mali yung ginagawa mo. Parang ginajudge ka niya sa ginagawa mo na you are moving forward. Sa totoo lang, yung galit niya is coming from this situation na hindi niya inaayos, hindi niya ina-address. Kasi nga, may lumabas nga dito na yung person mo ay overthinker or someone na may depression talaga to. Na hindi niya ina-address. So, yung iba sa inyo siguro clinically diagnosed yung person nyo guys na merong mental problem. Ayan. So, grabe oh. This is someone very controlling. Gusto niya siya yung nasusunod, siya yung tama. Okay, may nakita din ako naglalasing dito. This can be an alcoholic. Or that's the way for this person to cope up. Yung umiinom siya. Ang nakita ko sa kanya, work hard, play hard siya eh. So, ang nakita ko nagtatrabaho naman. Pero, mas marami yung ano niya, yung lungkot niya kaysa sa trabaho niya. Alam mo kung bakit? Kasi, he's really suffering. And, more likely, habang nasa trabaho siya, ay malungkot siya. Ay, kasi magkakatabi itong mga cards na to. This person is suffering a heartbreak. Parang, grabe. Kailangan niya ayusin yung sarili niya. Yung iba sa inyo guys, meron talagang negative influence yung energy sa paligid nitong taong to. May nakita ko eh. May mga nakita ko ditong symbol showing me na nakaka-apekto sa kanya yun. Okay, so yeah, kailangan niyang baguhin yung energy niya, yung buhay niya. Kailangan niyang mag-heal. Kasi ang nangyari kasi dito is naging immature tong person na to. Mas inuna niya yung trabaho niya. Plus, may pangloloko, cheating, may other person na involved. Ito yung hindi makontento klase ng tao na kunyari, okay kayo, tas may iba siya. And then after that, hindi siya makontento. Titingin na naman siya. Hahanap naman siya kung saan naman merong iba pa. So, may iba ulit. So, hindi lang to dalawang tao yung kadate niya or yung kasex niya. Meron pang iba. And then, tas babalik siya ulit sa'yo. Tapos, doon naman sa iba. Pabalik-balik, paulit-ulit. Mukhang ikaw dito yung walang alam na kung ano itong ginawa sa'yo. And then, yeah, kaya mabagal yung usad ng connection ninyo ng taong to kasi marami siyang ginagawa on the sideline. Marami siyang nag-explore siya eh. Tsaka sabi ko nga, immature yung nakikita ko dito. Ikaw naman, on the other hand, you were very naive, pure. Okay, let me rephrase that. Hindi naive to. Ano lang talaga, very ano lang talaga, pure lang talaga. Kasi dito yung Queen of Pentacles eh. So, you are discerning. Hindi ka nauuto eh. Alam mo. Yung nga lang, hindi mo nakita sa kanya itong mga, kasi lagi mo siyang inuunawa. Tinutulungan mo pa nga to eh. Meron kang 6 of Rods dito. Oh, you may be someone na very ano ka. Kung baga hindi lang malambot yung puso mo, you're also respected sa field mo. 333 angel numbers on the screen now. Okay. I feel like may pinag-aralan ka or mataas ang pinag-aralan mo at everybody around you respects you. At yun din yung in-expect mo dito sa taong to or yun yung inakala mo. Nakilala ka niya as bilang kung sino ka. Kung ano ka. Na hindi ka lang mabait, hindi ka lang nurturing at maalaga, but you are also someone na talagang may say ka sa buhay, may kaya ka at you are someone
who knows what you want, who knows, you're someone who knows what you are doing. Actually, nung nakita ko kasi sa'yo, busy ka para sa future. Meron kang mga ginagawa for the future mo at ninyo ng taong to. At kaya kanya inoto or nauto ka niya. Ayan, mabagal yung ano dito eh. Yung movement sa relationship nyo. Pero hindi naman porket busy ka ay pwede kang lokohin. Kasi totoo yung pagmamahal mo dito eh. Andito sa'yo yung lover. So, which is yun yung pagkakamali niya. Na tinake advantage niya yung kabaitan mo. Ayan o, 7 of Swords. Patago, palihim, patalikod. Habang ikaw, busy ka, ito naman yung taong nagbabackstab sa'yo, naghahanap ng paraan, kung sa paanong paraan siya makaka one up yung narinig ko eh, makakalamang sa'yo. Bakit ganun? Bakit ganun yung pinagagawa nitong taong to? So, dito yung strength, malihim din to eh. Punong-puno ng armor oh. So, nasa battle siya eh. Parang feeling nga nasa battlefield siya. At kailangan niyang i-save yung sarili niya. Na kailangan makuha niya lahat ng gusto niya. Ganun yung ugali nitong taong to. Ayan, very tricky. Nakakaloka. 555 angel numbers. Oh my gosh. Okay. Oh my goodness. 8 of Swords. Stuck in their ways. This is someone na kung ano lang yung alam niya, yun lang din yung gagawin niya. Grabe. Ano nangyari dito sa taong to? Tsaka ba't ka na in love dito? Ganun yung ano ko eh. Na, also meet mo siya, pero so, kung gaano ka ka-pure, sa totoo lang baliktad yung nakita ko sa kanya. Kasi siya, puro siya overthinking. Alam mo yun? Meron siyang lungkot dito. Okay. 7 of Rods sa bottom of the deck. So, ito na nga. Sarili lang niya, iniisip niya. Parang sinasabi niya dito, I have the freedom to enjoy my life. Bahala ka sa buhay mo. Masaya ako sa buhay ko. Ikaw, bahala ka na din dyan. Ganon. Nakakaloka. So, also, this kind of person na pag kinonfront mo siya, siya pa yung galit. And the reason kung bakit siya galit is dahil ito kayong pinapalabas niya eh, na dami kong pinagdadaanan sa buhay, tapos kasi manipulative controlling to eh. So, hindi ka daw pwedeng magalit sa kanya. Huwag mo daw siyang pagalitan. Okay, ganun yung gusto niyang mangyari. And, mayroong sitwasyon din dito na pinoprotektahan niya. So, possible na yung isa sa mga babae nitong taong to ay may anak sila. Kaya, yun, pinoprotektahan niya yun. So, parang ang lumalabas pa ay ikaw yung panira sa pamilya niya. Okay? Baka hindi mo alam to. Or ang alam mo ay wala na sila nung nanay ng anak niya. Pero, may nangyayari. Okay? Or sila pa talaga. Oh, sila pa nga. Kasi cheating nga. Niloko ka nga talaga eh. Kasi ka very pure ka dito. Oh. Hindi mo nga siya maano eh. Ang nakita ko sa'yo, tinutulungan mo pa nga siya eh. Very nurturing ka sa kanya. Caring, loving. Alam mo yung konting ano lang, konting problem lang. Grabe ka mag-care. And then also, mataas din yung standards mo. So, yan din yung dahilan kung bakit naiinis sa'yo, nagagalit sa'yo tong person mo. Kasi mataas daw yung standards mo. So, gusto niya babaan mo yung standards mo kasi ayaw niya na awayin mo siya. Kasi pag nagalit ka sa kanya, mawawalan siya ng control. It's all about control for this other person.
Ayan. Dahil nga sa hindi clear yung pag-iisip niya. Merong mental fog. Ayan, naririnig ko. Mental fog. Queen of Rods. Pero like I said, this is someone na nagbubukas na yung heart chakra niya. Meron lang talaga mga tinatago. Okay? Pero nagbubukas na yung heart chakra niya. Queen of Rods. The Tower. Ito, natatauhan. Ace of Pentacles. Ngayon nakita ko dito, apology or offer. Offer for new beginning. Transformation. Ibig sabihin, yung mga kalokohan ginawa nito, since nga nalaman mo lahat ng yan, doon na siya nagtatransform. The reason kung bakit nagtatransform to, kasi ayaw niyang takbuhan mo siya. Kailangan ka niya. Parang feeling na niya dito, matutulungan mo siya para gumanda yung buhay niya. Temperance. Healing. Matutulungan mo siyang mag-heal para ma-build niya ulit yung sarili niya. Yun yung gusto niyang or yung ini-expect niya. And then, nag-hold on din sa itong taong to. Malungkot siya kasi nag-iba na talaga. Naiwan sa ere. Yun yung narinig ko eh. Iniwanan mo siya sa ere. Pero which is, it's karmic justice. Kasi kung ganito naman yung pinagagawa eh, sino ba namang hindi aalis niyan? It's, kumbaga common sense na lang din naman yung ginawa mo na iiwanan mo yan. After mo matuklasan yan. Death. So ito, talagang ginising ni universe itong taong to. Ayan o, King of Cups, mahal ka niya. May pagmamahal to sa'yo. Page of Swords. Ngayon, nagsastalk siya sa'yo. Pinag-aaralan ka niya. Meron nakikita ko dito na parang merong nag-uusap-usap, nakikinig siya or nanghihingi siya ng advice tungkol sa'yo kasi gusto niyang bumalik sa buhay mo or gusto niyang magsimula kayo ulit. Kasi dito na yung death eh. So, yung mga panulokong yun ay natapos na. Narealize niya na ito, mahal ka niya. Nagbukas na nga yung heart chakra nito. Baka may kadikang water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Scorpio energy, air sign, Gemini, Libra, Aquarius, although this can be any sign. Sagittarius energy, malakas din dito. Leo energy, Gemini, earth sign, sa side mo yung earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Yeah, malakas din yung fire sign sa side ng person mo, Aries, Leo, or Sagittarius. Although this can be any sign. Mahal ka niya, girl. Or at least ngayon, natatauhan na siya eh. Kaya nakakaramdam na ng pagmamahal. Mukhang ito din yung dahilan kung bakit mo siya minahal. Kasi, minahal ka niya. Pero, niloko ka niya. Mukhang matagal yung cycle ng pangluloko tsaka paulit-ulit. Hanggang sa natuklasan mo, nag-transform siya. At ito na siya ngayon. Ito na din yung pagmamahal. Three of Rods. Nagsastop waiting. Gusto niya mag-commit sa'yo or gusto niyang ibalik kung ano meron kayo. Gusto niyang tapusin yung sa may bagong person ka eh. So, gusto niyang alisin mo yung bagong person mo. Ace of Swords. Parang sinasabi niya dito na kung may iba ka, iwanan mo na yan kasi andito na ako. Mahal kita. Ayan. Kasi, yun yung kinakatakot niya eh na dahil nga sa nalaman mo yung mga pinagagawa niya ay iwanan mo na siya ng tuluyan at may lumabasin dito na may bagong person ka. Four of Rods. Okay. The reason kung bakit gusto niyang iwanan kung sino man yung kausap mo or yung bagong person mo is dahil gusto niya na kayo yung magkakatuluyan. Four of Rods. This is commitment, stability, solid foundation. This can even be marriage. Okay. Knight of Cups. Romance. Oh my gosh. Grabe. Alam mo tong taong to? Sure na sure siya sa nararamdaman niya sa'yo ngayon. Judgment and the Ten of Swords. Devil. Alam mo, meron dito bad energy sa paligid nitong person mo.
Pero ang nakita ko din dito is, natauhan na siya eh. Natuklasan din niya na merong gumagawa ng spell sa kanya. Merong gustong maghiwalay kayo. Okay? Mukhang yan yung karmic connection niya. Na pinaghiwalay kayo, merong breakup spell, meron ding spell para sa kanya ma-obsess itong person na to. Okay. Pero yung person mo ngayon ay natatauhan. Okay? Natutuklasan na niya. Or, ayan, na-realize niya na kaya pala nasa energy siya na ganito is dahil may illusion na finifeed sa kanya. Ayan, kaya nagka-depression yan dahil sa negative energy galing dito sa karmic connection na to. Ayan, mayroong energy ng, ayan o, itong the devil energy with the hermit. So, malakas na energy ay Virgo, Capricorn. Ayan, baka yan yung sign ng karmic connection. Either dyan, sa mga yan. Ayan, you live a double life behind your back. Yun yung mga nangyari. Pero ngayon kasi nakita ko sa kanya yung kagustuhan niya na i-pursue yung connection yung dalawa. Yan yung gusto niya. Tingnan natin yung lumabas na angel numbers. 19, oh my gosh, transformation. It is asked that you take notice that you hold within your hands the power to change your life. Within this realization, you will feel your sense of purpose and your connection to new beginnings. Affirmation, I release what I no longer need to carry and I open myself to the transformative energy of the divine. May nangyayari sa buhay mo na transformation. Hawak mo yung kapangyarihan para baguhin ang buhay mo. Alam mo yung nangyari dito? Nung binitawan mo siya, bumalik yung energy mo. Na-hold back ka niya ng matagal eh. Kaya kasi sobrang pure mo eh. So, kumbaga yung purity mo ay natuklasan mo na merong bad energy, di ba? So, nangyari, tinanggal mo yun, binitawan mo siya. Kaya nakapasok yung transformation energy. At ikaw ngayon ay nakakaranas ng magaan na pakiramdam. Sobrang gaan ng pakiramdam mo. And I'm also hearing death and rebirth energy para sa'yo. Grabe, napakalaking transformation. Ayan o, transformation. So, i-claim mo na tong transformation na to. Sa total, hindi madali to guys. Hindi madali yung pinagdaanan mong transformation. Pero ito lang kagandahan dyan. Kasi nga, dahil nga sa struggle na pinagdaanan mo, yung blessing naman na bumalik sa'yo ay sobrang ganda. Sobrang ganda. So, comment mo dyan, I release what I no longer need to carry and I open myself to the transformative energy of the divine. Galing kay God yan. 12-12 duality. Within you are shadows of dark and beams of light. The divine is reminding you to embrace duality that is your individual spark. The spark is being ignited and is ready to illuminate the path ahead. Affirmation, I fully embrace who I am and allow change where it is needed. I trust the duality within me. So, alam mo, nakita ko dito, may binabago sa connection niya eh. At yung person mo, gusto niya talagang i-pursue itong connection na to. Okay, so, yeah, I feel like that is something na pag-iisipan nyo. Kuha tayo ng mga oracle messages. Okay, anong energies connected sa inyo ng person na to? Good vibes. Nice. So, I feel like you're someone na sobrang good vibes. Malakas ang intuition mo. Okay. Divine light. I love that. Healing energy. Wow. So, yung good vibes mo, nagdadala ng healing energy. Cast your burden upon the Lord and He will sustain you. Psalm 55:22. He will never allow the righteous to be shaken.
So, more on sa person mo to eh. Sa'yo, actually, ito din yung ginawa mo. Cast your burden upon the Lord kasi si Lord ang bahala sa'yo. Ibig sabihin, hindi mo kailangan problemahin. Huwag mong problemahin. Kasi, andyan si God para sa'yo. Hindi ka niya papabayaan. He will never allow the righteous to be shaken. Grabe, oh. So, i-comment nyo dyan, guys. I cast my burden upon the Lord. The Lord will sustain me. Look at that. Powerful. I love this. Oh, ayan. Katapat ng divine light. Ayan. Yung positivity mo. Sabi ko nga, very pure ng energy mo eh. Oh, look. New beginning. Oh my gosh. Okay. Anything else? Uy. Nag-flip. Manifestor! Nice. Okay. Ano pa? Okay. Wow. You have the Holy Spirit. 10 angel numbers na sa screen ko ngayon. Oh, lumabas na. Nakakatawa. Nakita ko sa screen ko, tapos nabunot ko dito. Ang cute naman. So, ang ganda. For me, this is a number of leadership. And tsaka yung 10-10, synchronicity din to eh. Ibig sabihin, you are aligned, you are on the right path. Also, at the same time, this is number of having big goals and big dreams for yourself. Grabe. Laki ng pangarap mo, hindi basta-basta. Okay. Meron, by the way, life path number 2 or number 11. Wow! I love this. Infinity. Ayan, you are co-creating with the universe. 22-22. Ayan, so i-comment nyo dyan guys yung mga energy na kailangan nyo i-claim. Claim new beginning. Tsaka yung itong good vibes. Kasi ito yung nagdadala ng healing energy sa'yo. 11-23 angel numbers on the screen. Comment, I am a manifestor. Okay. So, blessings from heaven. Comment blessings from heaven. Claim blessings from heaven. Okay. Meron pa ba? Oh, wow! Angels! Okay. So, comment, thank you, angels. Third eye chakra. Malakas ang intuition mo. Ayan, nakakaramdam ka eh. Yeah. Kasi si Divine Feminine ay talagang malakas talaga ang intuition ng Divine Feminine. Gift yan sa'yo eh. Na, kumbaga, hindi pa nagagawa or iniisip pa lang ng person mo, alam mo na. May ganun eh. And that is your gift from God. So, pag nakabukas yung third eye mo, malakas yung intuition mo, alam mo kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay, help others. Okay, you are being called to help others. Or baka ngayon talaga yung ginagawa mo ngayon, you are very helpful to other people. Okay, last one. Oh! Congratulations! I love this. So, mukhang meron kang magiging achievement. Okay, tingnan natin. Clarify natin. Ano yung congratulations? Ancestors. Wow. Mukhang may gift yung ancestors mo sa'yo. Blessing to na tatanggapin mo or natanggap mo na. Ayan. Galing sa ancestors mo. So, ano to eh, this is something na nakatadhana talaga sa'yo. Kasi ibibigay ng ancestors mo dahil you are helpful to other people. Kaya ka din nakakatanggap ng maraming blessings. Blessings from heaven, tsaka blessings from your ancestors. Ayan. Nagpapasalamat yung ancestors mo sa'yo kasi you have healed yourself and you are a good person. Okay. Tingnan natin, ano ba ang mga paparating pa na energies dito sa love connection mo? Okay.
love energies sa love connection nyo nitong person na ito. Patience, just a few more months, good things come to those who wait. Okay. Kailangan maghintay na mahabang buwan. Oh my gosh, gold digger, they want your money being used. Merong maaligid dito. Parang gusto kang kontrolin. Gold digger, ingatan mo yung energy mo. Merong manggagamit sa paligid mo. I'm hearing ahas. Gusto kang ahasin. Okay. Cycles, fate, karma, something ending, something beginning. Parang gustong gustong agawin kung anong meron ka. Ayan. Tingnan mo to. Yung symbol na yan. Nakita niya yung kaperahan mo, yung blessings mo, gusto niyang agawin sa'yo. Papalit niya yung bad energy niya. Okay, ganun yung gusto mangyari ng taong yan. Which is, karmic connection to. Iba to. Hindi ito yung person mo. Yung iba sa inyo, merong person, baka ex mo. Kasi couple to. Ayan, yung ex mo dyan, yung gold digger. Oh, ayan. Karma, karmic connection. So, alam mo, pinapasabi ng angels mo sa'yo is, i-purify mo yung sarili mo. Kasi, may kasalanan ka din eh. So, kung kanino ka nagkasala, kung sa kanya, or kung kaninong tao ka nagkasala, you have to ask for forgiveness para ma-cleanse yung karma mo. Para magkaroon ka ng good karma. Take it out resonates. Pwede kasi hindi naman resonate sa'yo. Pwede din tong sa person mo. Roles can be reversed. Na may nakita ko dito na yung person mo, meron siyang karmic connection or ex niya na sinasabotahe yung kaperahan niya. So, kailangan niyang i-purify yung sarili niya. Manghingi ng kapatawaran para bumalik yung good karma sa kanya. Honeymoon phase, attending someone's wedding. Merong magta-travel. Okay. So, maybe a person is thinking of traveling towards you. Intimacy. Oh my gosh. Sexual, chemistry, reminiscing, divorce, experiencing a breakup. Grabe to. So, namimiss niya yung mga times na okay kayong dalawa. Namimiss niya yung intimacy. Honeymoon. Ayan o. Dumikit pa tong isang card na to. Okay. Fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. This is very passionate na energy. Tingnan mo, may dalawang kamay. Parang hoping siya na yung offer niya sa'yo ay tanggapin mo. So, possible apology. Possible na passionate na offer. So, ayan, pag-isipan mo. Pag-isipan mo muna. Kasi yung nakita ko sa taong yan ay nagkaroon na siya ng transformation. Diba? Yung nga na merong umaaligid sa kanya na ahas. Okay, yung iba sa inyo, ikaw, merong umaaligid na may gusto sa'yo at ganun din. Gusto kang ahasin. Or gold digging, energy vampire. So you have to protect your energy, cleanse and purify yourself. Wow! Wish! Someone you wish for is coming into your life. Alam mo, wini-wish ka ng taong yan, minimanifest ka niya. Divine timing. Trust in divine timing. Love arrives when it's meant to. Okay. Parang may delay. Kasi kanina merong patience na card. Sabi, just a few more months. So, matagal na panahon to. Okay, take it how it resonates. Kasi, feeling ko itong person na to ay gustong-gusto kanyang makita, pero wish lang eh. Ibig sabihin pag wish na energy, parang kumbaga, gusto lang niya. Diba? Pero, at the same time, may passionate energy din eh. Ayan, gustong-gusto niya talaga. Ang nasense ko dito ay hesitant. Gusto niya, pero hesitant siya. Takot siya na i-reject mo siya. Oh, surprise. Romantic surprises are on the horizon. Be open to them. Okay. So, surprise ka. Butterfly, you'll meet a new love interest at a party or a night out. Okay.
Star at the bottom of the deck. Your hope and optimism are powerful magnet to you right now. So, energy din ng wish to eh. Pero more on wish granted itong isang to. Ito naman, parang wish-wish lang. Sana, ganito, sana, ganyan. May ganun na energy. Pero itong star, merong distance din dito. So, LDR yung nakikita ko. Okay, yung iba sa inyo, merong separated by dagat, separated by bundok. Some distance. Okay. Tingnan pa natin guys, kuha pa tayo ng kung ano pa bang mga saloobin. Wow, saloobin! Saloobin itong taong ito na gustong bumalik sa buhay mo. Tapos niya gawin sa'yo yung mga okay, hold on. Let me just fix this. Okay. Tingnan natin yung mga saloobin. Saloobin. Itong taong ito. Okay, ano nga ba? Ano nafe-feel niya? Ano nafe-feel niya? Okay. Please unblock me. Yeah, that's me calling you from an unknown number. So, binlock mo siya. Tawag siya ng tawag sa'yo. Ibang number. Okay. Or, yung iba naman, ay feel niya na block siya dahil nag-iba ka na. Diba? Kung dati, ikaw yung kasi very nurturing ka eh. Ikaw nagsasabi sa kanya na, oy, ganito yung gawin mo, ganyan. Ngayon, wala nang nagsasabi sa kanya yan. Nanahimik ka na. Nakakatawa. I tried to replace you, but it didn't work out because I'm madly in love with you. And I was fighting it. I know this is divine. Ayun. Sobrang clear yung mensahe. Sinubukan ka talagang palitan nitong taong to. At kaya siya bumalik pa rin sa'yo kasi hindi rin naman nag-workout yung sa pinalit sa'yo. At dahil sobrang in love pala siya sa'yo. At nilalabanan niya yung pagmamahal niya sa'yo. Ngayon alam na niya na divine or galing kay God yung connection niyo. Grabe. I don't care what people think anymore. I've been given bad advice. I'm listening to my intuition. I know you are the one. So ito na, nagbago na yung energy niya. Kung dati, hinahayaan niya na diktahan siya ng ibang tao sa mga desisyon na gagawin niya, sa taong pipiliin niya. Ngayon daw ay wala na daw siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Pakikinggan na daw niya yung intuition niya. At alam niya na ikaw yung the one. Okay. I didn't think you would walk away. So, akala niya tanga ka or akala niya utu-utu ka. I mean, masakit pakinggan pero yun talaga yung tingin niya sa'yo. So, ngayon kaya yan nagkakandara pa kasi na-realize niya na, ay, sandali lang, aalis ka nga pala, no? Aalis ka pala? Sandali lang. Nakakaloka. So, inapak-apakan siya eh. Ayun, oh, walk. Inapak-apakan ka niya. Nakakatawa. So, feeling ko nga dito eh, you come to a point na wala ka nang pakialam. Na nakikita mo na on a different kasi may new beginning ka na eh. On a different angle mo na nakikita yung situation or yung mga nangyari. Kuha kita ng card ha. Okay, 5 of Rods. This is a conflict. Alam mo kung bakit may conflict? Kasi ipipilit niya eh. Tapos ikaw naman dito, kumbaga dadaan muna siya sa butas ng karayom. Hindi naman pwede na after ng ginawa niya at lahat, babalik na lang siyang bigla na parang walang nangyari. Meron kailangan talagang magbago, tangible na pagbabago. May kailangan siyang ipakita o patunayan talaga sa'yo. 2 of Rods. Nakikita ko sa'yo, pabalik-balik ka din eh, may other option ka. Tsaka yung nakita ko dito kasi sobrang focus mo eh. So, aanin mo ngayon yung taong yan eh, nakafocus ka.
sa kung sino yung bago or kung ano yung situation mo currently. Doon ka nakafocus. Yeah. Kasi nakita ko ayun, may mga ibang tao. So, iba na. Nag-iba na yung focus mo. Ang nakita ko din dito ay you are implementing changes currently and you want those changes kasi binibless ka ng mga pagbabagong yan. Okay? So, unfortunate for this person. Okay, kuha pa ako ng isa pa. Four of Cups and the Hermit. Natatawa ako. Kasi sinasabi mo dito, ayaw mo na. Sinasabi mo dito, ayaw mo na. Not to say naman na kinukontra mo siya, but it's just that hindi mo na siya iniisip. Hindi mo na siya kinoconsider. Oo, dumadaan siya sa isip mo, pero yung sa mga plano mo, kumbaga yung day-to-day mo, hindi na siya kasama. Kumbaga sinipa mo na siya, papalabas, kinik out mo na siya. Ayan, may Hermit ka dito. Hermit kasi self-love din to eh. At sinasabi mo dito na kung ikaw nga ay hindi ka nga niya matulungan, di ba? Kasi may mga ibang gusto ka rin ma-achieve sa buhay mo. Paano ka matutulungan ng tao na ibang babae yung iniisip at hindi lang isang babae, marami? Diba? So, yun yung ano mo dito, yun yung challenge mo dito na hindi ka nga niya magbigyan ng panahon niya. Tulungan ka pa kaya niya. Kaya ka dito lang kasi nangangot eh, na wala ka nang pakialam. Kaya ako natawa. Okay. So, grabe, madugo yung reading na yun. What tayo ng advice? Ano ba ang mga advice? Kuha na din natin yung sa person mo. Kung anong advice ang gustong ibigay ng mga angel sa taong yan. Okay. At advice sa'yo. Tsaka yung this one. Okay, lumipad. So, yung advice sa person mo, Spirit Animal. Wow, thank you Animal Kingdom for blessing my path with love. So, meron siyang spirit animal na tumutulong sa manifestation niya. Shine your light, Archangel Uriel. Thank you, Uriel, for helping me share my light with the world. Oh, okay. So, feeling ko dito, this is someone na confident at maganda yung energy niya. There is positivity. Ayun naman pala eh. Meron naman pala tong kakayahan yung person mo. Pero ano nangyari? Diba? Ang nafi ko dito ngayon, meron siyang gustong sabihin sa'yo. At gusto kanya makita. Gusto niya magbigay ng positivity sa situation. Mistakes, allow me to know it's okay to make mistakes. That may always take care of the inner child so he or she feels love no matter what. So, it's stemming from a childhood trauma kung bakit siya nagkakaganyan. Kasi, meron siyang feeling na, alam mo yung feeling na there's emptiness, na feeling niya, pag ginawa niya yung mga bagay na yon, yung pambababae, yung mga bisyo, pag ginagawa niya yon, nafe-feel niya na parang masaya siya. Ganun yung akala niya. Pero ang sinasabi dito kasi, nagkamali siya. At ang kailangan niyang gawin is mahalin yung sarili niya, lalo na yung inner child niya, at i-nurture niya yung sarili niya, have healthy changes sa lifestyle niya, sa pag-iisip niya, para pagramdam niya yung pagmamahal, kahit anong nangyayari sa paligid niya, then,
he can make better choices sa buhay niya. At iwasan yung mga mistakes. I also see someone na hindi niya matanggap na nagkamali siya. Kaya hindi umuusad yung connection. Or siya mismo yung hindi umuusad. Kasi merong self-sabotage. Kaya nga sinasabi, allow me to know it's okay to make mistakes. Ibig sabihin, kailangan din niya patawarin yung sarili niya. Diba? Kasi gano'n naman yun eh. Kung nagkamali ka, manghingi ka ng tawad, pero patawarin mo din yung sarili mo. Diba? Kailangan mong patawarin yung sarili mo para mag-heal ka at para makaahon ka. Okay. Grabe ah. So, for you, wow, balance! Thank you, angels, for bringing my life into balance. Nice! Oh, open your heart, Archangel Chamuel. Thank you, Chamuel, for removing the barriers around my heart. So, nagbubukas yung heart chakra mo. Ito nga yung sinasabi ko eh, na the moment na binitawan mo yung taong yan, gumaan yung pakiramdam mo at bumalik yung power mo. Kasi this balance card, this is a very strong energy. Ayan. Equivalent to sa justice card eh. So, baka ikaw ay Libra, may Libra sa chart mo. Or baka yung person mo yung Libra. But this is a very powerful energy. At nagbukas yung heart chakra mo. Naka-feel ka ngayon na parang malaya ka, magaan yung pakiramdam mo. Yung dibdib mo, gumaan. Possible din to, roles can be reversed kasi nakita ko din yung person mo na nag-heal. At nagiging strong siya pag nag-heal siya. Natatanggal yung blockage sa heart chakra pag natanggal yung blockage sa heart chakra. 18 on the screen. Oh my gosh! Kaya pala, bigla ko napatingin na lang, tapos nakita ko yung angel numbers na yon. So, alam mo, competitive tong taong to. Grabe. Ikaw din, yun din yung nakita ko sa'yo. Na kumbaga, pag nahanap mo na yung kasagutan sa katanungan mo, you can so very easily transform yourself, transform your energy. Kaya to, pumasok yung napakagandang energy kasi natanggal yung blockage sa heart chakra. Kasi nakatanggap ka ng enlightenment or mga kasagutan. Grabe, I love this. Thank you, Chamuel, for removing the barriers around my heart. Advice is contentment. Wow. You can learn to rest in what you already have and already are. Suddenly, you remember, I'm right here resting in God. Kontento ka sa buhay. You have God with you. Kaya ano pang kakailanganin mo, di ba? Nasa sayo na si God. You have an abundant life. Kaya ka nakaramdam ng contentment kasi you have a lot of blessings. Grabe. So, kalmado ka. Sabi dito, learn to rest in what you already have and already are. I love this. So nice. So, i-claim nyo to, guys. Comment dyan, I'm right here resting in God. Comment, God is with me. Comment, claim contentment and claim abundance. Ayan. Okay, guys. That's all for our love message. Thank you for watching. Please like, comment, subscribe, hit the notification bell. At kung kailangan nyo ng gabay, you can book a private reading. Message na kayo sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact details. Yan, mas mabilis kasi sa Viber or sa WhatsApp. Kasi pag sa Facebook, guys, ang daming nag-message doon. So, nahirapan akong replyan yung mga messages sa Facebook ko. So, para mas mabilis yung transaction, if you want to have or to book a private reading, sa WhatsApp na lang or sa Viber na lang kayo mag-message. Thank you, guys! Also, check out pala my Instagram kasi may mga nakapost doon mga crystal bracelets na tutulong sa'yo sa manifestation mo. It will give you good energy, positive energy. And iba-iba din ang benefits for love, attract money, wealth, prosperity, abundance. Kita mo naman yung kinang ng mga bracelet ko kasi alagang-alaga ko yan kasama everyday sa mga prayers and rituals, energizing and cleansing and energizing and programming. So, itong crystals na to ay napakaganda na energy. Isusuot mo na lang. Ayan, pag bibili kayo sa akin. So, it will give you vitality,
and good earth energy. Lalo na ngayon na papasok na yung Chinese New Year, diba? So, January 29, Year of the Wood Snake. Ayan. So, ayan, check out my Instagram at pa-follow na din po kasi kailangan ko yung support nyo sa Instagram ko. Thank you, Earth Angels! I love you guys. Have a good night or day. God bless you all. Stay safe and see you again soon. Love you guys. Bye!